Magsimula tayo sa isang eksenang pamilyar. Nakahiga ka sa kama, 2:00 ng madaling araw. Biglang sasabihin ng utak mo, "Uy, naalala mo ba yung sinabi mo noong 2014? At ikaw, sinusubukan mong huwag isipin pero pinipilit sa'yo ng utak mo. Kaya ngayon gising na gising ka na. Inuulit sa isip ang isang usapan na nangyari ilang taon na ang nakalipas, na parang kahapon lang talaga ito naganap. Parehong embarrassment, parehong overthinking, parehong pakiramdam na may mga audience na hinuhusgahan ka. Welcome sa tinatawag na introvert time collapse. Ang kakaibang time machine sa isip mo. Hindi nararanasan ng mga introvert ang oras sa paraang iniisip ng karamihan. Para sa karamihan ng tao, linear ang oras. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Pero para sa mga introvert, parang ganito ang oras. Lahat, ngayon, bakit ba ako ganito? Hindi mo lang naaalala ang mga bagay. Binabalikan mo sila na parang nangyayari ito ulit. Yung awkward moment nung high school, active pa rin emotionally. Yung papuri na natanggap mo 3 taon na ang nakalipas, pinapaulit-ulit pa rin sa isip, pero ngayon may duda ka na. Yung pagkakamali mo sa trabaho nung nakaraang buwan, para sa utak mo parang breaking news pa rin yon. At ito ang mahalagang punto. Walang pakialam ang nervous system mo kung matagal na yon. Nagre-react ito na parang nangyayari pa rin yon sa kasalukuyan. Yan ang time collapse. Bakit ginagawa ito ng mga introvert? Hindi ito random. Hindi ito dahil maarte ka o masyadong sensitibo. Dahil ito sa mga hilig ng mga introvert na magproseso ng mga karanasan ng malalim, balikan ng mga alaala para hanapan ng kahulugan, mag-simulate ng mga usapan sa isip, at mag-imbak ng emosyonal na mga detalye na parang naka 4K resolution. Ang mga extrovert ay mas nakatuon sa panlabas na mga karanasan. Ang mga introvert naman ay mas nakatuon sa panloob na pagproseso. Kaya imbis na mabilis mag-move on, sasabihin ng utak mo, "Sandali, i-analyze pa natin to. Baka may mahalagang insight dito." At paulit-ulit itong umiikot. Hindi para pahirapan ka, kundi para umunawa, maghanda at protektahan ka. Pero kapalit nito ay parang hindi tuluyang nagiging nakaraan ang nakaraan. Ang hidden power sa likod ng problemang ito. Dito na nagiging interesante. Yung parehong mekanismo na nagpapabalik sa'yo sa mga nakakailang na alaala ay pundasyon din ng isang makapangyarihang kakayahan. Ang manifestation gamit ang assumed reality. Dahil kung kaya ng utak mo na gawing parang nangyayari ngayon ang nakaraan, kaya rin itong gawing parang nangyari na ang hinaharap. Yan ang twist. Ano ang time collapse manifestation method? Simple lang ang konsepto pero malakas ang epekto. Sa halip na umasa na may mangyayari balang araw, sinasanay mo ang isip mo na maramdaman na nangyari na to kahapon. Hindi, sana mangyari ito. Hindi, hinihintay ko ito. Kundi, oo, bahagi na to ng buhay ko. Banayad lang, halos kaswal, at ang mga introvert ay nakakagulat na mahusay dito kapag na-realize nila ito. Bakit mas epektibo ito sa mga introvert? Dahil ginagawa mo na ito. Nagre-rehearse na mga usapan sa isip, nag-i-imagine ng mga posibleng mangyari ng malinaw, nakakaramdam ng emosyon mula sa mga iniisip, at lumilikha ng detalyadong mundo sa loob ng isip. Sa madaling salita, parang buong buhay mo nang pinapractice ang manifestation. Kaso nagamit mo lang ito sa pagsisisi, overthinking, at mga hypothetical na argumento na hindi naman nangyari. Ngayon, ire-redirect natin ito. Paano ito gawin nang hindi nakakaramdam ng fake? Sabihin natin gusto mo ng kumpiyansa, mas magandang trabaho, financial stability, relasyon, at kapayapaan ng isip. Karamihan na nagpapayo ay sinasabing i-visualize mo ang future mo. Pero minsan parang ang layo nito. Kaya sa halip subukan mo ito. I-shift mo one step closer. Hindi sa future, hindi din sa present, kundi sa nakaraan. Step 1. Pumili ng isang senaryo.
Panatilihin itong simple. Halimbawa, gusto mong maging confident sa mga social situations. Step 2. I-reframe ito bilang kahapon. Imbis na gusto kong maging confident, isipin mo, oo nga, kahapon na-handle ko yon ng maayos. Kahit hindi naman talaga nangyari. Hindi ito agad tinatanggihan ng utak mo dahil sanay itong mag-replay ng mga pangyayari. Step 3. Lagyan ng detalye. Introvert style. Dito lalabas ang natural mong kakayahan. Hindi mo lang sinasabi, binabalikan mo ito sa isip mo. Ano ang sinabi mo? Paano ang tono ng boses mo? Ano ang postura mo? Paano nag-react ang kausap mo? Ano ang pakiramdam pagkatapos? Gawin mo itong specific, tahimik at panloob. Parang inaalala mo lang, hindi iniimbento. At step 4, panatilihing kaswal. Huwag mong pilitin ang excitement. Hindi dapat ganito. Yes, ang galing ko, ang ganda ng buhay. Mas tama yung ganito. Okay pala yun. Mahalaga ang tono dahil mas pinaniniwalaan ng utak mo ang pamilyar na emosyon, hindi yung exaggerated. Bakit mas malakas ang kahapon kaysa bukas? Ang bukas ay parang hindi sigurado. Ang balang araw ay parang malayo. Ang kahapon ay parang tapos na, totoo, nakapirme na. Kapag sinabi mong magiging confident ako balang araw, sasabihin ng utak mo, sige, hindi pa ngayon. Kapag sinabi mong confident ako kahapon, sasabihin ng utak mo, sandali, ganito pala tayo? At magsisimula itong mag-adjust para tumugma doon. Ang mga kakaibang side effects. Kapag ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy, may mapapansin kang kakaiba. Iba ang reaksyon mo sa mga totoong sitwasyon. Mas kaunting pag-aalinlangan, mas kalmadong responses, at kaunting dagdag na tapang. Mas nababawasan ng overthinking dahil na-file na ng utak mo na successful ang experience. At mas nagiging banayad ang inner dialogue mo. Mas kaunti ang paano kung magkamali ako. Mas marami ang na-handle ko na to dati. Kahit na yung dati ay inimagine mo lang. Pero maging totoo tayo saglit. Hindi ito magic. Hindi ka magigising na biglang nagbago na. Magiging ibang tao overnight o mawala ng mga awkward moments habang buhay. Ang nagbabago ay ang baseline identity mo at tahimik nitong naaapektuhan ang mga desisyon mo, ang mga reaksyon mo, ang mga opportunity na napapansin mo at ang mga risk na handa mong subukan. Ang trap na dapat iwasan. Minsan nagiging panibagong overthinking loop ito para sa mga introvert. Tulad ng, tama ba ang ginagawa ko? Totoo ba ang pakiramdam na to? Niloloko ko lang ba ang sarili ko? Ito ang rule. Kung parang natural na ito para hindi matrigger ang resistance, tama ang ginagawa mo. Hindi kailangan perpekto. Kailangan lang maramdaman na posible. Isang relatable na halimbawa. Sabihin natin lagi kang naiilang magsalita sa mga meetings. Dating pattern. Tahimik lang, ire-replay pagkatapos, may isip ang mas magandang sasabihin kapag tapos na at i-assume na mas gagaling ka next time. Bagong approach. Sa gabing yon, imbes na ulitin sa isip ang mga mali, babaguhin mo ito. Iisipin mo, kahapon nagsalita ako ng malinaw, hindi perpekto, pero maayos. Ini-imagine mo na nagsabi ka ng isang simpleng sentence, tumango ang mga tao at nagpatuloy ang meeting. Walang drama, simpleng normal success, tapos bitawan mo na. Bakit ito introvert-friendly? Dahil hindi nito kailangan ng mga malalakas na affirmations, pampublikong deklarasyon o high-energy na visualization sessions. Tahimik lang ito, panloob, halos hindi napapansin. Sakto sa natural na paraan ng pagproseso ng mga introverts sa mundo. Ang malaking realization. Ang parehong isip na paulit-ulit na binabalikan ang mga nakakailang mong moments, pinapanatiling buhay ang mga lumang kahihiyan at ginagawang parang kasalukuyan ang nakaraan, ay kaya ring mag-install ng mga bagong alaala, baguhin ang kwento mo tungkol sa sarili mo, at i-shift kung paano ka kumikilos ngayon. Hindi sa pilitan, kundi sa pagiging pamilyar.
Kung ipipilit ng utak mo na tratuhin ang lahat na parang kahapon lang nangyari, mas mabuting bigyan mo na lang ito ng mas magandang aalalahanin. Hindi sa fake o delusional na paraan, kundi sa paraang ito na ang taong nagiging ako. At sa totoo lang, parang pamilyar na siya. At sa susunod na subukan ng utak mong ibalik ang isang nakakahiyang alaala mula sa nakaraan, pwede mo itong putulin sa pamamagitan ng okay. Pero naaalala mo rin ba kung paano ko na-handle ng maayos ang mga bagay kahapon? Hayaan mo lang, hayaan mong maging normal dahil kalaunan, hahabol ang kasalukuyan mo sa bersyon mong yon. Shoutout sa mga nanood ng Ang Psychic Sex Appeal ng mga Introvert. Shoutout kay Arkitakot. Sabi niya, grabe ang interesting ng topic na to. Parang bihira pag-usapan na may sariling appeal ang mga introvert, lalo na yung hindi agad nakikita sa surface. Totoo rin na minsan mas nakaka-intriga sila dahil sa depth at mystery nila. Ang ganda ng perspective, hindi kailangang maingay para maging attractive. Solid content. Sabi naman ni Marie the Lightworker, wow, ang ganda ng explanation nyo, Sir AP. Good evening at sa lahat ng mga avid fans sa channel na to. Sabi nga nila misteryoso daw ang dating naming mga introvert. Bukod sa pagiging tahimik, mapagmasid at madalas ay nakakaakit sa iba. At sa malalim na koneksyon kasama na ang magnetic na presensya. Maraming salamat po Sir AP. Marami akong natutunan sa mga videos mo. More power sa iyo at God bless always. At ayon naman kay Pelikulang Pinoy, hindi ko in-expect na ganito ka-deep yung topic. Totoo nga na may kakaibang charm ang mga introvert. Hindi sila flashy pero may dating na tumatagal. Parang mas nakakahook pa minsan kasi hindi agad nabubunyag lahat. Galing na mga insights dito, napaisip ako. At shoutout din kay Renante Damgo, Annalyn Granada, Pax Tumulak, Lorena Bintas, Jola Short Video, Ramlat, Mario Alipit, Mako Gasaresu Insura, Kati at kay Joyce. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.